Isang vlogger ang nagsabing si Attorney Harry Roque ang nasa likod ng Polvoron video. Ito yung peking video na pinagmumukhang nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos. Pero agad itong sinagot ng dating presidential spokesperson. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Kailangan ba ng batas para magkaroon ng pananagutan ang mga social media platform pagdating sa maling impormasyon? Yan ang pinag-usapan sa ika-4 na pagdinig ng House Tri-Committee hinggil sa paglaganap ng fake news at disinformation. Sa unang bahagi kasi ng pagdinig, pinaliwanag ng Meta, ang parent company ng Facebook, ang kanilang pagtugon, ang pagtanggal ng nilalaman at mga account na makikitang lumabag sa community standards nito, pagbabawas ng pagkalat ng low-quality content sa tulong ng third-party fact-checkers at pagbibigay paliwanag o konteksto sa mga users sa mga ito. The approach we have is based on remaining a neutral platform that tries our best in very difficult circumstances, in very robust democracies like the Philippines, to balance freedom of expression on the one hand and safety on the other. And the best way to do that is to rely on third parties to make the determination. Pero ayon kay Public Order and Safety Committee Chairman Romeo Acop, hindi lang social media users ang dapat na may responsibilidad sa kanilang posted content, kundi maging ang mga platform. I think it may be time to revisit the current legal framework regarding these social media platforms. Inilahad naman sa isang sworn affidavit ng vlogger at ex-Marcos critic na si Pebos Cunanan na si dating presidential spokesperson Harry Roque umano ang mastermind ng nag-viral na Polvoron video kung saan pinagmumukhang gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon daw kasing naging pagtitipon ang pro-Duterte vloggers at personalities matapos ang maisug rally sa Hong Kong noong Hulyo 2024. Dito raw sinabi ni Roque na nakatanggap siya ng screenshot na makikita umanong gumagamit ng cocaine ang Pangulo at ipapalabas pa raw ang video. Bibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM. Sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Agad naglabas ng statement si Roque. Hindi raw ito totoo at wala raw sensitibong pinag-usapan sa dinner na iyon. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn. Pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay online selling sa internet. No? Dahil dito sa hearing na ito, parang 100% mabibigyan na ako ng asylum. Sabay nito, cited in contempt ang 4 na social media personalities. Ito ay sina Alan Troy, Sasrogando Saso, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa at Jeffrey Almendra Celis na hindi pa rin sumipot sa pagdinig kahit ilang beses nang pinatawag ng TRICOM. At si Mark Anthony Lopez na bagaman dumalo sa naunang pagdinig ay tila nagbitiw ng pang-aatake sa TRICOM. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.